Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng kanyang penthouse ang nagpapaalala kay Leonardo Vergara sa isang gabi na kailanman ay hindi na niya mabubura sa isipan. Isang taon na ang lumipas, simula nang lamunin ng dilim ang kanyang mundo, kasabay ng biglaang pagpanaw ng kanyang asawang si Sofia. Ngayon, sa edad na 45, siya ang nag-iisang amang sumasalo sa bawat pagluha, bawat ingay, at bawat gulo na dala ng 4 na anghel na nagmana ng nangiti at ganda ni Sofia. Sina Lyra, Luna, Laika, at Lena. Sir, kailangan po ninyong magpahinga. Marami pa po kayong meeting bukas. Ang malumanay na paalala ni Mang Tony, ang kanyang tapat na personal assistant, habang iniaabot ang isang baso ng kape. Tinanguan lang ni Leo si Mang Tony. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa lumang family picture sa kanyang mesa. Ang huling larawan nilang kompleto. Bago pa man lamunin ng postpartum depression si Sofia, ang kanyang pakiramdam ay tila isang laging nakatago sa ilalim ng dagat, naghahanap ng hininga. Ang pagkawala ni Sofia ay hindi lang nag-iwan ng butas sa puso niya. Nag-iwan din ito ng takot, isang malalim na pangamba na ang lahat ng kanyang pinangangalagaan ay mawawala sa isang kisap mata. Kaya't ipinako niya ang sarili sa trabaho, ginagawang baluti ang mga numero at negosyo, umaasang maililigtas nito ang kanyang pamilya mula sa gulo. Ngunit ang pamilya niya ay hindi isang negosyo na madaling kontrolin. Naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga anak mula sa itaas. Ang bawat tawa at iyak ay isang alon ng emosyon na hindi niya kayang pigilan, hindi niya kayang unawain. 4 na kambal na babae. 4 na buhay na nangangailangan ng isang inang hindi niya na maibibigay. Isang gabi. Matapos ang isang linggo ng magulong mga gabi, kung saan siya mismo ang nagpapatahan sa 4 na umiiyak na anak, isang ideya ang nagtanim sa isip ni Leo. Hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng katulong. Kailangan niya ng isang ina para sa kanyang mga anak. Ang larawan ni Sofia ay tila lumabo sa kanyang isipan. Pinalitan ng isang matinding pangangailangan para sa kaayusan, para sa kapayapaan. Nakilala niya si Melissa Sayo sa isang charity event. Si Melissa, isang kilalang parenting expert at philanthropist, ay ang personifikasyon ng kaayusan at kagandahan. Ang kanyang nangiti ay malumanay. Ang kanyang boses ay kalmado. At ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan. Sinabi niya na naiintindihan niya ang sitwasyon ni Leo, ang pangangailangan ng mga bata sa isang matatag na presensya. Nakita ni Leo sa kanya ang sagot sa kanyang mga problema, ang perpektong solusyon sa kanyang magulong mundo. Mabilis ang mga pangyayari. 1 buwan matapos silang magkakilala, ikinasal sila sa isang pribadong seremonya na malayo sa mata ng publiko. Walang ingrandeng handaan, walang nag-uumapaw na pagmamahalan. Tanging isang kasunduan na ipinanganak mula sa pangangailangan ni Leo at sa perpektong imahe ni Melissa. Sa kanilang unang gabi bilang pamilya, matapos ang kasal, umakyat si Melissa sa kwarto ng mga bata. Naglalaro sila ng mga manika, ang mga mata nila ay malalaki at puno ng pagtataka. "Hello, my beautiful girls." Bati ni Melissa, lumuhod sa kanila. "Ako si Tita Melissa ninyo. Nandito ako para alagaan kayo, para maging pamilya ninyo." Ngumiti siya, isang nangiting tila pinag-aralan. Ang mga bata, sina Lyra, Luna, Laika at Lena, ay nagtinginan, tapos ay marahang ngumiti pabalik. Sa paningin ni Leo, na nakatayo sa may pinto at pinapanood sila, ito ay simula ng paghihilom. Sa wakas, magkakaroon na ng ina ang kanyang mga anak, at siya, makakabalik na sa kanyang mundo ng kontrol at order. Pero may isang taong hindi nakaramdam ng kagaan sa puso. Si Aling Bising, ang matandang mayordoma na naglingkod sa pamilya Vergara sa loob ng mahigit 20 taon, ay nakatayo sa likod ni Leo,
Pinapanood din ang eksena. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan ng buhay, ay nakatutok kay Melissa. Napansin niya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Melissa matapos niyang sabihin ang magiging pamilya ninyo. Isang nangiting tila may iba pang kahulugan. Para kay Aling Bising, ang nangiting iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal. Ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nang tumalikod si Leo para kausapin si Aling Bising tungkol sa hapunan, hindi niya nakita kung paano biglang nawala ang nangiti sa labi ni Melissa, kung paano ang mga mata nito ay nagkaroon ng matalim na tingin habang pinagmamasdan ng apat na batang magkakayakap sa sahig. Tila ba sila ay mga bagay na dapat niyang isaayos, hindi mga nilalang na nangangailangan ng pagmamahal. Ang bahay Vergara, na dating puno ng matatamis na tawanan at hiyawan ng mga bata, ay tila nalukuban ng kakaibang katahimikan. Para kay Aling Bising, mas nakakatakot ang katahimikang ito kaysa sa anumang ingay. Simula nang dumating si Melissa sa'yo, nagbago ang lahat. Isang umaga, habang inihahanda niya ang almusal, nakita ni Aling Bising ang apat na kambal na papalapit sa hapagkainan. Nakangiti si Melissa sa kanila, subalit ang mga mata ng mga bata, lalo na ni Lyra, na siyang pinakamahinahon, ay nagtatago ng takot. Hindi na sila tumatakbo, hindi na sila naghaharutan. Tahimik silang umupo. Ang mga upuan ay magkakalapit, na tila ba sila ay naghahanap ng kaligtasan sa isa't isa. "Good morning, girls," sabi ni Melissa. Ang boses ay tila musika, ngunit merong hindi mailarawan na lamig sa likod nito. "Kumain na kayo ng maaga. May klase tayo ng piano mamaya." Ang piano lesson na yon ay isa lamang sa maraming bagong patakaran ni Melissa. Oras ng pagkain, oras ng paglalaro, oras ng pag-aaral, oras ng pagtulog, lahat ay may striktong schedule. Sa harap ni Leonardo, ipinipresenta ni Melissa ang lahat ng ito bilang istruktura na kailangan ng mga bata. At si Leonardo, na laging abala sa trabaho, ay tumatanggap sa lahat ng sinasabi ni Melissa. Ngunit si Aling Bising ay nakakakita ng lampas sa ibabaw. Isang hapon, nakita niya si Melissa na sinisigawan si Laika dahil nabasag nito ang isang mamahaling florera. Hindi niya narinig ang lahat ng sinabi ni Melissa, ngunit ang galit sa mga mata nito at ang takot sa mukha ni Laika ay sapat na. "Sa sulok ka mananatili, Laika. Hindi ka kikilos hanggat hindi ko sinasabi." Ang utos ni Melissa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panginginig. Tumayo si Laika sa sulok ng halos 2 oras. Hindi gumagalaw. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Ang pinakamasakit para kay Aling Bising ay nangyari isang gabi. Umiiyak si Luna dahil sa masamang panaginip. Niyakap sana siya ni Lena, ngunit biglang sumulpot si Melissa. "Stop that!" Matigas na utos niya. "Ang mga luha ay para sa mga mahihina. Dapat matuto kayong maging matatag. Hindi kayo pwedeng magyakapan. Ang mga problema ay personal at dapat ninyong harapin ang mga iyon ng mag-isa." Ang mga mata ni Luna at Lena ay nagulat at unti-unting lumayo ang kanilang mga yakap. Sinusubukan ni Aling Bising na kausapin ang mga bata. "Anong nangyari, mga ineng? May problema ba?" Tanong niya isang beses habang pinupunasan ang kanilang mga mukha pagkatapos ng merienda. Pero ang mga bata ay nagtinginan lang tapos ay umiling-iling. Ang kanilang mga labi ay nakatikom. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng kislap, ay tila mayroong mabigat na lihim. Nagkakayakapan lang sila kung walang nakakakita. Nagbubulungan sila sa kanilang sariling wika, isang wika ng takot. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kama, nariining ni Aling Bising ang isang mahinang bulong. "Takot ako kay Tita Melissa." Ito ay galing kay Lyra, na nakayakap kay Luna. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nilingon niya ang mga bata, ngunit sa paglingon niya, nakita niya si Melissa na nakatayo sa may pinto ng kwarto, nakangiti. Ang ngiting iyon ay hindi abot sa kanyang mga mata. "May kailangan po ba kayo, Aling Bising?" Tanong ni Melissa. Ang boses ay tila asukal, ngunit nagtatago ng matalim na dulo.
Kinabahan si Aling Bising. Ay, wala po, Ma'am Melissa. Tina-check ko lang po kung ayos ang mga kama. Ngumiti lang si Melissa. Ang tingin niya ay panandali ang lumipat sa mga bata bago bumalik kay Aling Bising. Mabuti naman po. Siguraduhin po ninyong maayos ang lahat. Alam nyo na, disiplina. Pagkaalis ni Melissa, nilapitan ni Aling Bising ang mga bata. Niyakap niya sila ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ang mga bulong sa dilim ay unti-unting naging malakas sa kanyang isipan. May mali. Alam niya iyon. At kailangan niyang gawin ang isang bagay bago pa mahuli ang lahat. Ang sunod-sunod na boardroom meetings at ang pagpaplano para sa isang major acquisition ay sapat na para burahin sa isip ni Leonardo ang anumang maliit na alalahanin. Si Aling Bising ay ilang beses nang nagpahiwatig na ang mga bata ay tila tahimik o kaya ay hindi na malikot tulad ng dati. Ngunit para kay Leo, ito ay simpleng epekto ng disiplina na ipinapatupad ni Melissa. Kailangan lang nilang masanay, Aling Bising, ang madalas niyang sagot, habang ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa kanyang laptop. Sa kanyang isip, si Melissa ang solusyon. Si Melissa ang nagdala ng kaayusan sa bahay na dating magulo. Ang kanyang schedule ay perpekto, ang kanyang public image ay walang dungis, at ang kanyang mga payo sa parenting ay laging laman ng mga magazine. Hindi ba't ito ang kailangan ng kanyang mga anak? Isang ina na kayang magbigay ng istruktura, na kayang punan ng puwang na iniwan ni Sofia. Ayaw niyang aminin sa sarili na ang pagmamadali niyang magpakasal ay isa ring pagtakas sa kanyang sariling kalungkutan at guilt. Isang gabi, malakas ang ulan, at ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng penthouse. Gumagawa si Leo ng mga huling dokumento sa kanyang opisina sa bahay. Nag-iisang gising. Tinitigan niya ang isang larawan ng mga anak niya na nakangiti, pero tila may malalim na lungkot sa kanilang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang sumiksik sa kanyang dibdib. Bakit nga ba hindi sila tumatawa ng ganito ngayon? Bakit tila sila laging nagtatago? Bigla siyang naalala. Ipinakabit niya ang mga CCTV camera sa loob ng bahay ilang linggo na ang nakakaraan, hindi para tumanaw ng masama, kundi para makasiguro sa seguridad ng kanyang mga anak. Ni minsan ay hindi niya ito pinanood, ngunit ngayong gabi, tila may boses sa loob niya ang bumubulong. Hinihiling na tingnan niya. Dahan-dahan, binuksan niya ang CCTV application sa kanyang cellphone. Pinasadahan niya ang mga recordings. Ang unang ilang clips ay nagpakita kay Melissa na nagtuturo sa mga bata. Maayos, kalmado. Pero habang nagpapatuloy ang video, unti-unti siyang naramdaman ng lamig. Nakita niya si Melissa na kinukuha ang mga laruan ng mga bata dahil sa disobedience. Nakita niya kung paano nito sinisigawan si Lena dahil hindi maayos ang pagpipinta. Ang mga boses niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matalim na galit na hindi kailanman nakita ni Leo. Nanginginig ang kamay ni Leonardo habang nagpapatuloy ang video. Hanggang sa dumating ang eksena na nagpabago sa lahat. Gabi. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Nakita ni Leonardo ang 4 na bata. Nakaupo sa sahig ng living room, nakayuko. Nakatayo si Melissa sa harapan nila. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kamera, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Biglang, nakita niya si Melissa na hinila ang buhok ni Laika, marahan ngunit may sapat na lakas para mapaiyak ang bata. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ang mga bata na hindi sumusunod ay pinaparusahan. Bulong ni Melissa. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Ngayon, luluhod kayo dyan. Magdasal kayo na hindi kayo makita ng papa ninyo. Sige, ilabas ninyo ang mga luha ninyo. Ang mga luha ay tubig lang na lumalabas sa mga mata ng mga mahihina. Ang mga bata ay unti-unting lumuhod. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig. Nakarinig si Leonardo ng mahihinang hikbi. Sa screen,
Nakita niya ang maliliit na luha na pumapatak sa malamig na sahig at pagkatapos narinig niya ang mga salita, malinaw na malinaw, sa gitna ng tunog ng ulan at sinto. Papa, tulungan mo po kami. Ang mundo ni Leonardo ay tila gumuho. Ang kanyang puso ay parang binasag. Ang mga boses ng kanyang mga anak, ang desperasyon sa kanilang mga mata, ang pagmamakaawa. Ito ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang pinakakilabot sa lahat ay nangyari pagkatapos. Matapos utusan si Lyra na yumuko pa ng husto, tiningnan ni Melissa ang kamera. Isang mabagal, nakakatakot na ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim, isang hamon. Para siyang nagsasabi, alam kong narito ang kamera at wala akong pakialam. Hindi ninyo ako kayang pigilan. Nanlamig si Leonardo mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagkakamali sa pagdidisiplina. Ito ay sadyang pagpapahirap, puno ng kasamaan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang mga anak, ay isang halimaw na nakabalat kayo. Umaling-awngaw sa tahimik na silid ang kanyang tili. Hinampas niya ang mesa ng malakas. Ang sakit sa kamao niya ay walang-wala kung ikukumpara sa sakit na bumalot sa kanyang puso. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Ang apat niyang anghel na walang kalaban-laban na ipinagkatiwala niya sa isang demonyo. Biglang tumayo si Leonardo. Hindi siya pwedeng manatili. Hindi sila pwedeng manatili. Kailangan niyang iligtas ang kanyang mga anak. Ngayon na. Tumakbo siya palabas ng opisina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nang makarating siya sa kwarto ng mga bata, nakita niya ang apat na kambal na magkakayakap, nanginginig sa takot kahit natulog na sila. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanilang mga pisngi. Marahan siyang lumuhod, niyakap ang apat niyang anak ng mahigpit. "Papa's here, my darlings," bulong niya, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. "Hindi na kayo mag-iisa, hinding-hindi na." Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paghinga ay isang pasakit. Hindi na niya pwedeng palipasin ang kahit anong sandali. Ang mga imahe ng kanyang mga anak na lumuluhod, umiiyak, at nagmamakaawa ay nakatatak na sa kanyang isipan. Naging mitya ng isang nag-aapoy na galit at matinding determinasyon. Nagmadali si Leonardo pumasok sa kwarto ng kanyang mga anak. Nandoon sila, apat na maliliit na nilalang, mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanilang mga mukha ay tila mayroong anino ng takot. Marahan niyang ginising si Lyra, ang pinakamahinahon. "Lyra, gising anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan nating umalis. Ngayon na." Nagmulat si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nagtataka. "Saan po, Papa?" "Sa ligtas na lugar, anak. Sa isang lugar na walang sino mang makakapanakit sa inyo," sagot ni Leo, habang marahan niyang ginigising ang iba pa. "Luna, Lika, Lena, gising mga anak." Ang mga bata, kahit naantok pa, ay sumunod sa kanya ng walang tanong. Marahil ay nakaramdam sila ng isang bagay sa kanyang tinig, isang pangako ng kaligtasan. Binuhat niya si Lena at Laika, habang si Lyra at Luna ay marahang sumunod. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang pantalon. Naglakad sila ng dahan-dahan, halos walang ingay, pababa sa grand staircase ng penthouse. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang bilangguan. Tiningnan niya ang mamahaling chandeliers, ang mga art pieces, ang lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay na ngayon ay tila walang kabuluhan. Ang lugar na ito, na nilayon niyang maging isang ligtas na kanlungan, ay naging pugad ng kasamaan. Nang makalabas sila ng penthouse, sinalubong sila ng malamig na hangin at malakas na ulan. Ang bagyo ay tila sumasabay sa bagyo
sa loob ng kanyang puso. Isinakay niya ang mga bata sa kanyang kotse. Hindi na siya nagabalang magdala ng mga damit o anumang gamit. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga anak. Minaneho ni Leonardo ang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ngunit ang kanyang isip ay bumabalik sa bawat segundo ng video. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang matinding pagmamahal at pangako. Hinding-hindi na niya hahayaang may manakit sa kanyang mga anak. Sa rearview mirror, nakita niya ang 4 na bata. Mahimbing na natutulog sa likod, magkakayakap. Ang kanilang mga mukha ay tila mas payapa ngayon. Ngunit nakikita niya pa rin ang mga bakas ng luha, ang mga marka ng takot. Aling Bising, ang naisip niya. Si Aling Bising lamang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Si Aling Bising ang nakakakita, ang nakakaunawa, ang nag-aalala. Makalipas ang halos 2 oras na pagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan, narating nila ang isang maliit na bahay sa Cavite. Ito ang bahay ni Aling Bising, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, malayo sa karangyaan ng Manila. Pinark ni Leonardo ang kotse. Marahan niyang ginising ang mga bata. Bumaba sila ng sasakyan, tumakbo sa pintuan, at kumatok. Nagtagal bago bumukas ang pinto. Si Aling Bising, na may hawak na kandila, ay nagulat nang makita sila. "Senyorito Leonardo, mga bata, anong nangyari?" Tanong ni Aling Bising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Niyakap ni Aling Bising ang mga bata. Nang mahigpit, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nakaramdam si Leonardo ng matinding ginhawa. Sa wakas, ligtas na sila. "Aling Bising," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Kailangan namin kayo." Ipinasok sila ni Aling Bising sa loob. Kahit maliit, ang bahay ay puno ng init at pagmamahal. Ang mga bata ay agad na nakaramdam ng kagaan. Ibinigay ni Aling Bising ang kanyang sariling kama para sa mga bata. At doon sila nagkasya-kasiya. Nag-umpisa si Leonardo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Para sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi siya nag-iisip ng trabaho. Nag-iisip siya kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak, kung paano niya mapapagaling ang kanilang mga sugat. Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay sumisikat, nagising si Leonardo sa tunog ng mga ibon. Tiningnan niya ang 4 niyang anak, mahimbing na natutulog, magkakayakap. Niyakap niya sila nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pangako. "Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo, mga anak ko," bulong niya. Hinding-hindi na. Biglang isang malakas na katok sa pintuan ang umalingaw-ngaw. Halos gumiba sa katahimikan ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Nilingon niya ang pintuan. Nakita niya ang anino ng isang babae sa labas. Isang babaeng alam niyang hindi kailanman susuko. Ang malakas na katok sa pintuan ay sapat na para pukawin ang katahimikan ng umaga. Napatalon si Aling Bising mula sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagkatinginan sila ni Leonardo. Ang parehong takot ay nakikita sa kanilang mga mata. "Sino yan, Aling Bising?" bulong ni Leonardo. Hindi na kailangan pang sumagot ni Aling Bising. Alam na niya. Ang katok ay naging sunod-sunod na pagbagsak. Tila gustong sirain ang pintuan. Walang iba, kundi si Melissa. Kahit kinakabahan, nagtipon si Aling Bising ng lakas ng loob. Hindi niya pwedeng hayaang takutin ni Melissa ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Nakatayo si Melissa sayo sa labas, nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay maayos ang make-up, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang folder na puno ng papeles. Ang kanyang ngiti na dating napakamanipulatibo ay wala na. Ngayon, puro galit at pagkamuhi na lamang ang makikita. Nasaan ang mga bata, Aling Bising?
Matigas na tanong ni Melissa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Wala po sila dito, Ma'am Melissa. Pagsisinungaling ni Aling Bising, kahit na alam niyang hindi ito papaniwalaan. Biglang sumulpot si Leonardo mula sa likod ni Aling Bising. Huwag ka nang magpanggap, Melissa. Alam kong nandito ako kasama ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Leonardo? Kaya pala, akala ko ba ay nagtatrabaho ka? Nagtatago ka pala rito kasama ang mga bata. Anong kahihiyan ito? Tiningnan niya si Aling Bising mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Pinapayagan mo ang mga kalokohang ito, Aling Bising? Alam mo bang maaari kang makasuhan? Hindi mo ako pwedeng takutin, Melissa. Matapang na sagot ni Aling Bising. Nakita ko ang lahat, ang ginawa mo sa mga bata. Napakuyom ang kamao ni Melissa. Wala kang nakita, ginagawa ko lang ang tama. Kailangan ng disiplina ng mga batang yan. At ikaw, Leonardo, anong klaseng ama ka? Inuwi mo ang mga bata sa isang dampa? Tinuro niya ang maliit na bahay ni Aling Bising na puno ng pagkasuklam. Ito ba ang gusto mong buhay para sa kanila? Sa halip na sa isang mansyon, sa isang penthouse, ibinababa mo ang kanilang estado. Lumabas ang 4 na bata na nagising sa ingay. Nagtago sila sa likod ni Leonardo at Aling Bising. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Mga anak ko, halik kayo kay Mami Melissa. Tawag ni Melissa. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Tila isang ahas na nagpapanggap na kaibigan. Ngunit ang mga bata ay mas lalong kumapit kay Leonardo at Aling Bising. Huwag kang magpanggap, Melissa, sabi ni Leo. Nakita ko ang video, ang ginawa mo sa kanila. Biglang nagbago ang mukha ni Melissa. Ang nangiti niya ay naging matalim. Video? Anong video? Sinungaling ka. Nagpaparinig ka lang ng mga kasinungalingan para maagaw ang mga bata sa akin. Ako ang ina ngayon at may karapatan ako sa kanila. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gagawin ko ang lahat para makuha ko sila. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang pagtakas mong ito, Leonardo. Hindi mo sila pwedeng kunin. Matigas na sabi ni Aling Bising. Dito sila ligtas. Tiningnan ni Melissa si Aling Bising, puno ng paghamak. At sino ka para sabihin iyan? Isang simpleng mayordoma na nakikisawsaw sa pamilya? Alam mo bang sa oras na ito ay gumagawa ako ng aksyon sa legal? Gusto mong masira ang iyong reputasyon at ang kakarampot na retirement fund mo, Aling Bising? Nagulat si Aling Bising, ngunit hindi siya umatras. Ang katotohanan ang magliligtas sa amin, Melissa. Hindi ang mga kasinungalingan mo. Humalakhak si Melissa, isang nakakatakot na tawa. Katotohanan? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang katotohanan, Aling Bising. At ikaw, Leonardo, maghanda ka. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang mga bata, ang iyong kumpanya, ang iyong reputasyon. Wala kang matitira. Padabog na umalis si Melissa. Ang kanyang mga hakbang ay malakas, puno ng galit. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan, nilingon niya si Aling Bising at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding banta. Nakahinga ng maluwag sina Leonardo at Aling Bising nang umalis ang sasakyan ni Melissa. Ngunit ang kanilang ginhawa ay panandalian lamang. May isang bagay na mali. May pakiramdam si Aling Bising na hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko akalain na ganito siya kasama, Aling Bising. Sabi ni Leo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Bago pa man makasagot si Aling Bising, biglang bumukas ang TV sa sala. Isang breaking news. Lumabas ang mukha ni Melissa sayo. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa harap po ng publiko at sa lahat ng mga ina sa buong mundo, ako po ay humihingi ng tulong, sabi ni Melissa habang umiiyak. Si Leonardo Vergara, ang aking asawa, ay isang mapanakit na tao, isang lasinggero. Kinuha niya ang mga anak ko at iniwan ako nang walang kalaban-laban.
Nagkatinginan sina Leonardo at Aling Bising. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang folder na hawak ni Melissa kanina ay ngayon ay nakalatag sa mesa ng anchorwoman na nagpapakita ng mga dokumentong tila nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Napakagatlabi si Leonardo habang nakatingin sa telebisyon. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya. Si Melissa, na may perpektong mukha ng biktima, ay umiiyak sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang mga salita ay tila lason na unti-unting lumalason sa kanyang reputasyon. Hindi totoo yan, Aling Bising. Bulong ni Leo. Halos hindi na makahinga. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Niyakap ni Aling Bising si Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Alam ko po, senyorito, pero paano po tayo maniniwala sa kanila? Masyado pong mapanlin lang si Melissa. Nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone sunod-sunod. Mga tawag mula sa kanyang board members, sa kanyang mga kaibigan sa negosyo, sa mga reporter. Ang mundo ay tila gumuho sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasa bingit ng pagkasira. Mr. Vergara, may nagpadala po ng mga larawan sa amin. Mga pasa po raw ni Mrs. Sayo, ang sabi ng isang reporter sa kabilang linya. Mayroon din po kaming kopya ng mga text messages ninyo. Mukhang totoo po ang mga aligasyon niya. Ibinagsak ni Leonardo ang telepono. Mga pasa? Text messages? Lahat ay gawa-gawa lamang. Alam niya na kayang gawin ni Melissa ang lahat para lang sirain siya. Naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang taong may ganitong kakayahang manipulahin ang publiko? Hindi ko alam kung paano ko sila lalabanan, Aling Bising, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakalaki ng impluwensya ni Melissa. Lahat sila naniniwala sa kanya. Umupo siya sa isang sulok. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang mga mata niya ay napapikit at nakita niya ang mukha ni Sophie. Kung buhay pa lang si Sofia, hindi sana ito nangyayari. Ang kanyang pagkukulang bilang asawa, bilang ama, ay tila bumalik at bumuntot sa kanya. Senyorito, hindi po kayo pwedeng sumuko, sabi ni Aling Bising, hawak ang kanyang kamay. Para po sa mga bata, kailangan po ninyo silang ipaglaban. Alam ko pong makakahanap tayo ng paraan. Ang mga salita ni Aling Bising ay tila isang sulo sa dilim. Tama siya. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Agad siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Si Attorney Ramirez, ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon mula sa pag-alis niya sa penthouse hanggang sa pagpapalabas ni Melissa sa media. Mr. Vergara, napakahirap po ng kasong ito, sabi ni Attorney Ramirez. Malakas po ang suporta ng publiko kay Miss Sayo at ang kanyang abogado ay si Atty. Santiago, isa sa pinakamagaling sa bansa. Kailangan po natin ng malakas na ebidensya. Mayroon akong video, sabi ni Leonardo. Ang CCTV footage na nagpapakita kung paano niya sinaktan ng mga bata. Iyan po ang kailangan natin, sabi ni Attorney Ramirez. Pero kailangan pa rin natin ng dagdag na patunay. Kailangan natin ng mga tao na handang magpatotoo laban kay Miss Sayo. Sa loob ng ilang araw, naging impyerno ang buhay ni Leonardo. Ang bawat pahayagan, bawat balita sa telebisyon ay may headline tungkol sa kanya at kay Melissa. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting nawawalan ng tiwala. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nasisira. Isang gabi, habang nagbabasa ng mga emails, na nakita ni Leonardo ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, tungkol kay Melissa Sayo. Binuksan niya ang email. Nakasulat dito, Melissa Sayo ay hindi ang taong kilala mo. May madilim siyang nakaraan. Hanapin si Dr. Andrea Ramos. Mayroon ding isang email address at contact number
Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Dr. Andrea Ramos, wala siyang ideya kung sino ito. Ngunit ang mensahe ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi kaya ito ang kailangan niya? Isang pag-asa. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Kailangan niyang malaman kung sino si Dr. Andrea Ramos. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang mga anak, para sa katotohanan. Ang email na yon mula kay Leonardo Vergara ay tila isang multo mula sa nakaraan. Nang mabasa ni Dr. Andrea Ramos ang pangalan ni Melissa Sayo, nanlamig siya mula ulo hanggang paa. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit at pait ng mga alaala ay sariwa pa rin. Nakaupo si Dr. Ramos sa kanyang opisina. Ang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang lumang folder. Ito ang kanyang Pandora's Box, isang koleksyon ng mga dokumento, ulat, at mga lihim na itinatago niya sa loob ng isang dekada. Mga pruweba ng kasamaan ni Melissa Sayo. Naalala niya ang araw na yon. 10 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang batang psychologist na puno ng idealismo. Nagtatrabaho sa isang kilalang ampunan na pinunduhan ng pamilya Sayo. Si Melissa, na noon ay isa ng tinitingalang edukador, ay volunteer sa ampunan. Ngunit napansin ni Dr. Ramos ang mga kakaibang marka sa mga bata, ang kanilang mga takot na hindi maipaliwanag. Nang imbestigahan niya, nakita niya ang pattern. Ang mga bata ay takot kay Melissa. Sinubukan niyang ibunyag ang katotohanan, ngunit ang impluwensya ng pamilya Sayo ay napakalakas. Si Melissa, na laging may perpektong ngiti at matatamis na salita, ay nilason ang bawat impormasyon. Si Dr. Ramos ay pinagbantaan, pinahiya, at sa huli ay tinanggal sa kanyang trabaho. Ang kanyang karera ay halos masira. Maraming beses na niyang naisip na sumuko, ngunit ang mga ngiti ng mga batang nasasaktan ay hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Ngayon, narito ang isang pagkakataon. Isang ikalawang pagkakataon para sa hustisya. Tinawagan ni Dr. Ramos si Leonardo Vergara. Ang kanilang pag-uusap ay matagal, puno ng pagkabigla at pag-asa. Ipinaliwanag ni Leonardo ang lahat. Ang video, ang pagtakas, ang pagpapahiya ni Melissa sa media. Mayroon po akong mga dokumento, Dr. Ramos, sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mga ulat ng psychologist, mga larawan. Mayroon din po ako, Mr. Vergara, sagot ni Dr. Ramos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mga pruweba na itinago ko sa loob ng 10 taon. Ang mga dating kaso ng child abuse sa ampunan. Ang mga patotoo ng ilang staff na pinilit manahimik. Nagkita sila ni Leonardo kinabukasan. Si Leonardo ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. Ipinakita ni Dr. Ramos ang kanyang mga dokumento, mga confidential reports, mga sulat mula sa mga magulang ng mga bata na nagrereklamo, kahit ang mga ulat ng pulisya na biglang isinantabi. Napakalaki ng impluwensya ng pamilya Sayo noon, paliwanag ni Dr. Ramos. Sinubukan nilang itago ang lahat. Siniraan nila ako. Sinabi nilang baliw ako. Pero hindi ako sumuko. Itinago ko ang mga ito. Umaasa na darating ang araw na mabibigyan ng hustisya ang mga batang yon. Parehong nagkakaintindihan sila ni Leonardo. Pareho silang naging biktima ng manipulasyon ni Melissa. At pareho silang determinadong tapusin ito. Kailangan natin ng mga saksi, sabi ni Dr. Ramos. Ang pinakamalakas na pruweba ay ang mga tao na handang magsalita. Naalala ni Dr. Ramos ang isang pangalan, si Miss Gloria. Si Miss Gloria ay isa sa mga matatandang nurse sa ampunan na nagpakita ng pagkabahala noon. Siya ay pinilit na magretiro ng maaga matapos imbestigahin ang kaso. Nagpunta sila ni Leonardo sa bahay ni Miss Gloria. Ito ay isang maliit na bahay sa isang liblib na probinsya. Kinabahan si Dr. Ramos. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari? Nang kumatok sila, bumukas ang pintuan. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanila.
Ang kanyang muka ay puno ng takot nang makita si Dr. Ramos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unti niyang isinara ang pintuan. Tila ba gusto niyang tumakas mula sa multo ng nakaraan. Miss Gloria, magsalita po tayo. Pakiusap ni Dr. Ramos. Para po sa mga bata. Ngunit huli na ang lahat. Isinara ni Miss Gloria ang pintuan ng padabog. Ang tunog nito ay tila isang hiyaw ng takot. Ang dalawa ay nagkatinginan. Alam na hindi ito magiging madali. Kailangan pa nilang lumaban. At ang laban na ito ay hindi lamang sa korte, kundi pati na rin sa loob ng mga taong pinilit manahimik. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Mabigat na tila isang itim na ulap na bumabalot sa buong Manila. Puno ang korte ng mga reporter, camera, at mga taong gustong masaksihan ang laban sa pagitan ng tinitingalang edukador na si Melissa Sayo at ng nag-iisang amang si Leonardo Vergara. Ang tensyon ay matindi at ang bawat isa ay tila naghihintay sa bawat galaw. Nakasentro ang lahat ng mata kay Melissa na nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay kalmado at tiwala sa sarili. Suot ang isang puting damit na tila nagpapahiwatig ng kawalan ng kasalanan. Sa tabi niya ay si Attorney Santiago, ang kanyang pamosong abogado. Sa kabilang banda, si Leonardo ay nakaupo kasama si Attorney Ramirez, si Aling Bising, at Dr. Andrea Ramos. Ang mga bata, sina Lira, Luna, Laika, at Lena, ay wala sa korte upang hindi sila maapektuhan. Ngunit ang kanilang mga ngiti sa mga litrato na hawak niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula ang paglilitis. Ipiniresenta ni Attorney Santiago ang kanyang kaso na binibigyang diin ang kabaitan at dedication ni Melissa sa mga bata at ang pagpapabaya at pagiging lasinggero kuno ni Leonardo. Sunod-sunod ang pagtawag niya sa mga saksi, mga katrabaho ni Melissa na nagpatotoo sa kanyang mabuting karakter at mga kaibigan na nagpatunay na si Leonardo ay madalas lumiban sa bahay. Napakuyom ang kamao ni Leonardo. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit tinapik ni Dr. Ramos ang kanyang braso, nagbibigay ng pahiwatig na manatili siyang kalmado. Pagkatapos ng mga saksi ni Melissa, oras na ni Attorney Ramirez. Tumayo siya at ang kanyang unang tinawag ay si Leonardo Vergara. Marahan na naglakad si Leonardo patungo sa witness stand. Tinitigan niya si Melissa nang ngumiti sa kanya ng nakakapanindig balahibo. Ngunit hindi siya nagpadala. Mr. Vergara, maaari niyo po bang sabihin sa korte kung bakit niyo po inalis ang inyong mga anak sa inyong tahanan? Tanong ni Attorney Ramirez. Nagsimulang magsalita si Leonardo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Inalis ko po ang mga anak ko dahil pinoprotektahan ko sila. Pinoprotektahan ko sila mula sa isang babae na hindi ko akalaing magagawa silang saktan. May bulong-bulungan sa loob ng korte. Tiningnan ni Melissa si Leonardo ng matalim, ngunit si Leo ay hindi na bumawi. At sino po ang babaeng tinutukoy ninyo, Mr. Vergara? Tanong ni Attorney Ramirez. Si Melissa Sayo po. Diretsong sagot ni Leonardo. Isang malakas na ingay ang kumalat sa silid. Nagprotesta si Attorney Santiago, ngunit pinatahimik siya ng huwes. Mr. Vergara, mayroon po ba kayong patunay sa inyong aligasyon? Tanong ni Attorney Ramirez habang iniaabot sa huwes ang isang USB drive. Mayroon po, sagot ni Leonardo. Ang video po mula sa aking CCTV. Ipinakita ang video sa malaking screen sa korte. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Tahimik ang lahat. Nakita nila si Melissa, ang tinitingalang edukador, na sinasaktan ng mga bata. Ang kanyang malalamig na mata, ang kanyang nakakatakot na ngiti habang sinasabi ang mga salita ng pagpapahirap at ang mga bata umiiyak, nanginginig at nagmamakaawa ng papa. Tulungan mo po kami. Ang korte ay nalukuban ng gulat at pagkasuklam. Nagsimulang umiyak ang ilang tao. Nanginginig si Melissa sa kanyang upuan, ang kanyang perpektong fasad.
ay unti-unting nababasag. Sumunod na tumayo si Aling Bising. Nakita ko po. Nakita ko po ang pagbabago sa mga bata. Ang takot sa kanilang mga mata. Sinubukan ko pong sabihin kay Senyorito Leonardo, pero hindi po niya ako pinaniwalaan. Dahil nga po sa galing ni Melissa, magpanggap. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit ang kanyang patotoo ay tapat. Pagkatapos ni Aling Bising, tumayo si Dr. Andrea Ramos. Ang kanyang presensya ay malakas, puno ng autoridad. Kagalang-galang na huwes, mayroon po akong mga dokumento at mga patotoo na magpapatunay na ang ginawa ni Mr. Sayo sa mga anak ni Mr. Vergara ay hindi isang isolated incident, sabi ni Dr. Ramos. Si Melissa Sayo po ay may history ng child abuse na matagal nang tinatago ng kanyang maimpluwensyang pamilya. Inilahad ni Dr. Ramos ang mga ebidensya, ang mga ulat mula sa ampunan, ang mga medical records ng mga batang sinaktan noon, at ang mga affidavit mula sa mga dating staff na ngayon ay handa ng magsalita. Kabilang dito si Miss Gloria, na sa huling sandali ay naglakas loob na magpatotoo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi at galit. Ang bawat detalye ay tila isang martilyo na bumagsak kay Melissa. Ang kanyang perpektong imahe ay gumuho ng tuluyan. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at nagsimula siyang sumigaw. Mga sinungaling kayo, mga baliw kayo, wala kayong alam. Sigaw ni Melissa. Tumayo at itinuro si Dr. Ramos at Aling Bising. Gawa-gawa lang ninyo yan. Gusto ninyo lang sirain ang pangalan ko. Nagkagulo ang korte. Pinilit si Melissa ng mga bailiff na umupo, ngunit patuloy pa rin siyang sumisigaw. Ang kanyang boses ay tila isang nasirang plaka. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas at ang lahat ay nakakita. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan, pinatahimik ng huwes ang korte. Ang desisyon ay malinaw. Sa harap ng mga ebidensyang iprinisenta at sa patotoo ng mga saksi, ang korte ay nagdesisyon na ipagkaloob ang full custody ng mga bata kay Mr. Leonardo Vergara. Deklara ng huwes, si Melissa Sayo po ay sasailalim sa compulsory psychological therapy at sasampahan ng kaukulang kaso para sa child abuse. Ito po ay isang babala sa lahat ng nagnanais manakit sa mga walang kalaban-labang bata. Nakahinga ng maluwag si Leonardo, ngunit ang kanyang pakiramdam ay halo-halo, ginhawa, ngunit meron pa ring sakit. Tiningnan niya si Aling Bising at Dr. Ramos at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa. Wala na si Melissa, ngunit ang mga sugat na iniwan niya ay malalim pa rin. Matapos ang lahat ng ingay at kaguluhan, matapos ang mga kamera at mga reporter, ang mundo namin ay unti-unting bumalik sa payapa. Ngayon, sa halip na malaking penthouse, nakatira kami sa isang mas maliit at mas mainit na bahay sa Cavite, malapit sa dagat. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng huni ng mga ibon at ang amoy ng asin mula sa karagatan. Noong una, mahirap pa rin. Tuwing naririnig ko ang malakas na tunog, nagtatago kami. Tuwing may nakangiti sa amin ng masyadong matamis, kinakabahan kami. Laging may anino ni Tita Melissa sa aming isipan. Pero si Papa, iba na siya ngayon. Si Papa Leonardo, na dati ay laging abala sa kanyang mga papeles, ay ngayon ay laging nandyan. Siya na mismo ang naghahanda ng aming almusal. Pancakes na kung minsan ay sunog, pero laging masarap dahil alam naming gawa sa pagmamahal. Siya ang naglalagay ng palamuti sa aming buhok, kahit na minsan ay gulo-gulo pa rin. Tuwing gabi, kinukwentuhan niya kami bago matulog. Kung dati, ang kwento ay tungkol sa negosyo, ngayon ay tungkol na sa mga prinsesa at bayani, na laging nananalo sa huli. Isang araw, umiyak si Luna sa gitna ng gabi dahil sa masamang panaginip. Agad na tumakbo si Papa. Niyakap niya si Luna ng mahigpit, hindi niya ito sinaway. Nandito lang si Papa, anak.
Walang mangyayaring masama sa'yo, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Luna. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi ako natakot na yakapin si Luna. Niyakap din namin si Papa. Si Aling Bising ay naging lola namin. Ang kanyang mga kwento ay laging puno ng tawanan at mga aral. Siya ang nagturo sa amin kung paano magtanim ng mga gulay sa bakuran at kung paano gumawa ng masarap na biko. Ang kanyang yakap ay laging mainit at puno ng ginhawa. Regular din kaming bumibisita kay Dr. Andrea Ramos. Sa una, takot pa rin kami. Pero si Dr. Ramos ay laging malumanay at ang kanyang opisina ay puno ng mga laruan at pangkulay. Unti-unti, natuto kaming magsalita. Nagpinta kami ng aming mga takot. At unti-unti, nagpinta rin kami ng aming mga pangarap. Tinulungan niya kami na maunawaan na hindi kami ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Hindi lang kami ang tinulungan ni Dr. Ramos. Nakita ko si Papa na nakikipag-usap din kay Dr. Ramos madalas sa hardin. Minsan, nakita ko si Papa na umiiyak habang tinitingnan ang lumang litrato ni Mama Sofia. Alam kong nasasaktan pa rin siya, pero ngayon, hindi na siya nagtatago. Unti-unti, nakikita ko ang pagbabago kay Papa. Hindi na siya yung malamig na CEO. Siya na ngayon ang mainit at mapagmahal na Papa na kailangan namin. Isang araw, naglaro kami ng pamilya sa tabing dagat. Gumawa kami ng sandcastle. Si Papa ang hari, si Aling Bising ang reyna, at kami ang mga prinsesa. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Ang araw ay sumisikat at ang hangin ay sariwa. Tumawa kami, tumakbo at sumigaw. Walang takot, walang anino. Habang naglalakad pabalik sa bahay, magkahawak kamay kami ni Papa. Tumingala ako sa kanya. Ang kanyang muka ay may marka pa rin ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Papa, masaya ako, bulong ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Masaya rin ako, anak. Masayang masaya ako. Alam kong mahaba pa ang aming paglalakbay. May mga sugat na matagal pang maghihilom. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang init ng pagmamahal. Ang aming pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay buo na ulit at iyon ang pinakamahalaga. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay tila nagpapahiwatig ng panibagong simula. Isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis. Ang Cavite, ang lugar na naging kanlungan namin, ay ngayon ay naging tahanan na. Ang mga tawa ng aking mga anak ay muling nagpapatingkad sa bawat sulok ng bahay. Ang kanilang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay ngayon ay nagniningning na sa tuwa at kagalakan. Ang aking buhay ay nagbago ng malaki. Hindi na ako ang CEO na laging nakatutok sa trabaho, na hinahayaang ang negosyo ang magdikta sa aking buhay. Ngayon, ako ang amang naghahanda ng almusal, naghahatid sa mga bata sa eskwela, at nagbabasa ng kwento bago matulog. Ang aking kumpanya ay ipinagkatiwala ko na sa aking pinagkakatiwalaang mga executives, bagamat pinananatili ko pa rin ang aking posisyon bilang chairman, ngunit ngayon ay may mas malalim na layunin. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabing dagat, pinagmamasdan ng mga anak ko na naglalaro. May isang ideya ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Ang sakit na naranasan namin ay hindi dapat mauwi sa wala. Ito ay dapat maging ilaw, isang pag-asa para sa iba. Naalala ko ang mga salita ni Dr. Andrea Ramos, ang kanyang dedikasyon sa mga batang nasasaktan, ang kanyang tapang na lumaban para sa katotohanan. Alam kong siya ang kailangan ko. Sa loob ng ilang buwan, kasama si Dr. Andrea Ramos at Aling Bising, itinatag namin ang isang non-profit organization. Pinangalanan namin itong Liwanag sa Dilim, Ilaw sa Kadiliman.
Ang layunin nito ay tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso, bigyan sila ng ligtas na kanlungan, suportang psikolohikal at legal na tulong. Si Dr. Ramos ang naging pangunahing consultant at si Aling Bising sa kanyang karunungan at pagmamahal ay naging board member. Ang araw ng paglulunsad ng Liwanag sa Dilim ay isang emosyonal na araw. Puno ang hall ng mga tao, mga magulang na may parehong karanasan, mga volunteer, mga opisyalis ng gobyerno na sumusuporta. Tumayo ako sa harap ng lahat. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ang aking pamilya po ay dumaan sa matinding pagsubok. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw. Pero sa bawat sakit, mayroon pong pag-asa. Sa bawat dilim, mayroong liwanag. Ang liwanag sa dilim po ay isang pangako. Isang pangako na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay ng may pagmamahal at ligtas sa anumang uri ng pang-aabuso. Nagtapos ang aking talumpati at sinalubong ito ng malakas na palakpakan. Lumapit sa akin si Dr. Ramos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ginawa ninyo po, Mr. Vergara. Binago ninyo ang sakit ninyo sa isang pagpapala. Niyakap ko siya at pagkatapos ay nilingon ko ang aking mga anak. Nandoon sila, sina Lira, Luna, Lika at Lena, tumatawa at nakikipaglaro sa ibang mga bata sa sentro. Hindi na sila ang mga bata na puno ng takot. Sila na ngayon ang mga bata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, umuwi kami. Sa aming maliit na bahay sa Cavite, umupo kami sa labas. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Niyakap ko ang aking mga anak. Ang bawat isa ay nakasandal sa akin. Si Aling Bising ay nakaupo sa tabi namin. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa akin. Salamat po, Papa, bulong ni Lira. Salamat po sa lahat, sabi ni Luna. Ngumiti ako. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng mga sugat. Ngunit sa huli, natuto ako. Natuto akong magmahal ng totoo. Hindi para kontrolin, kundi para protektahan. Natuto akong magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. At higit sa lahat, natuto akong maging isang tunay na ama. Tiningnan ko ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito ay hindi ang katapusan ng aming kwento. Ito ay ang simula ng isang bagong pag-asa, isang bagong kabanata. Ang liwanag ng pagmamahal ay laging mananaig sa dilim. At dito nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento ni Leonardo Vergara at ng kanyang mga anak. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa inyong patuloy na suporta sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa paglalakbay na ito, kasama namin kayo sa bawat pagtawa, pagluha, at bawat pag-asang sumisibol. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang mahalagang karanasan para sa akin bilang isang scriptwriter. Layunin kong iparamdam ang lalim ng pagmamahal ng isang ama, ang tapang na kailangan upang harapin ang katotohanan at ang kapangyarihan ng paghilom. Nawai ang kwento ni Lira, Luna, Laika at Lena, kasama ang kanilang Papa Leonardo, ay maging paalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng pagmamahalan, pagtitiwala, at ang kakayahang bumangon mula sa sakit. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba, at ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim ay mga aral na sana ay nanatili sa inyong puso. Kayo po ang aming mga tagapakinig, ang inspirasyon namin. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito sa comment section. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot? Ang inyong feedback ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.